what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome na naman po sa panibagong reaction video natin ni Banat Bay. Ngayon, pag-usapan natin itong si Mayor Binay tungkol dito sa desperate move niya na posible kaya siyang tumakbong bilang mayor ng Taguig. Siguro dahil hindi siya makapag-move on dahil sa nangyari dun sa 10 barangay ng Embo na mawawala sa kanya. Kasi guys, malaking boto mawawala sa kanya kapag nawala ang mga Embo. So, delikado na yung political strategy nila sa Makati is magbabago. Kaya malaking pila ito sa kanya pag nawala ang mga botante ng Embo. So, panoorin natin tong reaction video ni Banat Bay dito sa pagtakbo di umano ni Mayor Binay sa Taguig. Kami nakakausap ng mga residente, kung sakaling sila ay talagang mapupunta ng Taguig, they're asking sana daw kayo tumakbo na sa Taguig. Ano pong reaction ninyo? Naks naman, planted question. Ano masasabi mo, sabi ng mga residente ng Embo, na gusto kang tumakbong mayor ng Taguig? Kayo lang nagsasabi niyan eh. Halatang planted, yung mga ganyan, yung mga planted na question. Alam mo natin yan, kabisado natin yung mga ganyan. Yung kunwari mo, may press con, pero meron naka-plant na kung sino yung magtatanong. Yeah. Plant. So, tama rin to si Banat Bay eh. Malaking posibilidad na planted yung question. Kasi napagandaanan ni Mayor Binay yung isasabit niya dyan. Parang hindi siya nagugulat sa mga tanong. Pinaplantahan nila yung mga magtatanong sa kanila na parang kunyari hindi alam. Biglang out of nowhere may magtatanong. Pero alam na nila yung isasagot kasi alam nila na sa kanila nang galing yung tanong na yun. Oh, tuloy. Oh. I have yet to cross that bridge. Hindi pa po ako nakakapag... That is an option. That is an option. Talagang inisip mo pa, ha? In-option mo pa talaga, ha? Oh, sige, bakit ba kasi sabit? Oh. Pero hindi pa po ako nakakapag-desisyon dahil magiging mabigat at mahirap na task. Eh, naturalmente. Kailangan mo, alam mo kung bakit mabigat na task? Ha? Papaliwanag ko sa inyo, ha? Alam nyo ba na ilan ang botante ng Taguig? Para lang sa kaalaman ninyo, 400, more or less, 449,000 ang botante ng Taguig. Etong nakaraang eleksyon, alam nyo kung ilan ang nakuha ni Mayor Lani Cayetano na boto? 75%. So, more or less, kung 75% ng 400, kung ang 50% ng 400 is 200, sama pa ng 25, mga 300 something ang nakakuha ni Mayor Lani. So, mabigat yung kakaharapin talaga niya. Akala naman ni Mayor Binay, kakabahan si Mayor Lani sa kanya. So, yung sa kalaban niya, 25%. Okay? So, Ito pa. Talaga. Ilan daan ang mga taga-Embo? 200,000 na botante. Okay? Sabihin na natin, masiro mo yun. Pero malabo yun. Which is, napaka-imposible. Imposible. Wala akong ganyan, yung nasisiro, unless magkaroon talaga ng malupitang smart magic. Pero sabihin mo ng masiro mo, 200, kulang ka pa rin po. Kulang talaga. Ha? Imposible naman yung mga Taguig bumoto sa'yo. Eh, happy sila sa kanilang mayor eh. Eh, baka nga magkasundo pa yung mga yan eh. Yung mga hindi pa bumotong 25% dun sa 449, baka sabihin nila, dito na tayo talaga. Ayaw na mapunta dyan sa madilim na... Bagay. Kung nakuha niya, nasa 300,000. Tapos ang boto lang ng Embo is nasa 200. Panalo pa rin si Mayor Lani Cayetano. So, walang kakabaka rito si Mayor Lani. Future. Di ba baka ganun eh? Oh. So, anong punto dito? Napaka-imposible, mabigat talaga. Pangalawa, pag ikaw ay tumakbo sa Taguig, para mo na ring inamin na yung Embo ay Taguig na. Bakit? Saan ka ba nakatira? Imposible naman taga-Embo ka. O, di ba? Pero syempre, aaminin mo, kunwari, mag-iimbento kayo dyan na taga-Taguig ka. O, di ba?
Pero at the same time, eto matindi. Kung sakaling maging option mo yan, sigurado ako hindi ipapayos yan na abogado mo yan. Bakit? You have to resign as a mayor of Makati. Bakit? You have to live at least 1 year. Pag ginawa ni Mayor Binay yan, automatic yan. Alam na kaagad ng mga taga-Taguig at ni Mayor Lani, natatakbo to ng pagiging mayor. So paghahandaan na kaagad yan. So kahit di nga paghandaan yan ni Mayor Lani, tagilid dito si Mayor Binay, hindi siya malabo kahit sa muting na malabong manalo. Sa Taguig. Kung sakaling nagpadesisyonan mong kumandidato, di titira ka ng 1 year sa Taguig. Pwede ba naman tumira ka, residente ka ng Taguig, mayor ka ng Makati? Malabo talaga. Hindi talaga kakayanin na tumakbo pagiging mayor ng Taguig. Yan ang problema sa iyo eh. Masyado kang that's a desperate move. At totoo lang ha. Kaya nga alam mo, Madam Mayor Abby Binay, ako naintindihan ko yung awayan ninyo magkapatid, bakit kayo nag-aagawan dyan sa Makati? Sabi ko nung una, kasi minsan talaga may mga ganyan may mga ganyan magkapatid, buti na lang kami Naalala niyo nung nakarang election pa yon, nag-away yung magkapatid niya, si Junjun Binay, sa loob mismo ng simbahan na nagbangayan yan. Dahil parehas na tumatakbo mayor ng Makati. Biruin mo, isipin mo yun, nag-away sa loob ng simbahan, magkapatid, para lang sa pwesto ng pagiging mayor. Diba? Kundi ba naman parang, ganito lang parang ganid sa kapangyarihan. Lahat gusto silang maupo, 'di ba? Pinag-aagawan ng isang upuan, magkapatid. 'Di ba? Kailangan pa pumagitna yung tatay para lang maayos yung problema nila. kapatid, di kami nag-aagawan. Di ba? Pero merong ganyan ultimong kapatid mo, kaagaw mo bilang mayor, away kayo, labang kayo, nagpapahiyaan kayo sa loob ng simbahan. Mantakin mo yun? Anong klase kayong mga mamamayang Pilipino? Sa simbahan kayo nagpapahiyaan. Oh, ganun kayo talagang gusto ninyong kanya-kanyang agaw dyan sa Makati. Ultimong kayo, di kayo magkasundo. Tapos lilipat ka pa ng Taguig. Papatawa ka ba? Napatawa talaga si Mayor Binay. Nakakahiya ang ginagawa ninyo. Alam nyo talaga. Alam nyo ba kung bakit ganito nangyayari dyan? Explain ko kayo ng bahagya Bakit naisip nitong bakit naging option at tumakbong Taguig to? Alam mo kung bakit? Matatalo na to next na eleksyon eh. Alam nyo kung bakit? Tama si Bantbay eh. Matatalo na yan next election. Malaki, hindi naman siguro, pero malaki na posibilidad na matalo na siya sa susunod na eleksyon. Ito ipaliliwanag ni Bantbay kung bakit. Okay. Ang Embo, District 2 ng Makati yan. Diyan nananalo ang mga Binay. Okay? Yung District 1, yung medyo mga hindi umaasa, ika nga, sa local government. Alam ko yan, District 1 eh. Para medyo maliwanag lang yung District 1 na sinasabi ni Bantbay, ito yung mga mayayaman na hindi umaasa sa ayuda ng gobyerno. Ngayon, itong mga Embo, ito yung District 2, ito yung mga talagang kinukuha ng boto ng mga Binay. Sabihin natin hindi naman squatter area, pero residential area ng mga middle hanggang doon sa pinakamababang sabihin na natin yung mahihirap, para mas magandang term, yung mga mahihirap, doon kumukuha ng boto ang mga Binay sa mga Embo. Nyo ba na lumaban ng congressman, yung tatay nito, kay Kid Peña bilang congressman sa District 1? Alam nyo ba, Olat? Diba? Natalo. Ngayon, kung mawala na yung Embo at yun na lang pagkukuha nila ng boto, nako, Olats talaga. Sa madaling salita, sa District 1, Olat ang mga Binay. Walang aasahan. Kay Kid Peña. Olat. Ha? Yan na lang ang matitira sa kanila, District 1.
Kaya maniwala ko sa akin, this is not about caring on the embo-embo. This is about holding the power in Makati. Sabi ko sa inyo eh. Kaya sa totoo lang ngayon, nangangatog na ito mga to. Bakit? Ang natira yung District 1 na kung saan lagi silang talo. Ang kanilang pinagkukuhanan ng boto, District 2, yung embo-embo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang karma digital yan eh. Oh, di ba? Away-away kay simbahan. Oh, inistorbo nyo yung mga tao dun. Oh. Oh, di ba? Tama siya sabi ni Bamboy, karma is digital na. So, hindi man nila nakakuha yung karma nung nakaraan, nung nag-away-away sila doon sa simbahan. Eto na ngayon, dahil sa kaganidan nila sa kapangyarihan, ayan, nawala yung embo dahil lang hinahabol lang nila una yung BGC. Ngayon, natalo sila ron, sinabi ng Supreme Court, hindi, pati yung embo kunin nyo na. O, di nawala sa kanila. So, mas malaking pila yan ako ang tinamo nila. So, abangan pa natin sa mga susunod na mangyayari dito. So, sa ngayon, yun lang po. Maraming salamat.